Alright, magandang hapon po sa ating lahat at lalong-lalo na sa ating mga viewers, no? And I'm hoping and praying that everybody is doing all right and well at this very moment. Well, bago tayo dumako doon sa message, no? At sa topic na pag-uusapan natin ngayon, tayo po munang lahat ay panandali ang yumuko at manalangin. Hilingin natin sa Panginoon ang kanyang patnubay, ang kanyang karunungan, wisdom, at pagkalooban tayo ng pag-iisip na kung saan ay maanuwal na tumanggap sa anumang kanyang nais na ipahiwatig sa atin. At ipanalangin din natin na ang Banal na Espiritu ang siyang lumukob sa bawat isa sa atin at nang sa ganon ay magkaroon tayo ng pusong marunong tumalima at mapagpakumbaba sa kanyang kalooban sa ating mga buhay. Well, let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Tunay nga po na ang iyong kabutihan, ang patuloy mong ipinamamala sa bawat isa sa amin. Saan man kami naroroon, Panginoon, ang bawat isa ay hinihiling ko po at dinadalangin ang iyong patuloy na patnubay, ang iyong patuloy na proteksyon na ipagkaloob sa bawat isa. Hindi mo, Panginoon, ang kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala at pagkakamali, Panginoon, sa mga nakalipas na araw, sa mga nakalipas na oras, sa mga nakalipas na linggo o buwan, Panginoon. Hinihiling po namin ang iyong kapatawaran. Hindi po kami perfecto, Panginoon. At meron po kaming nagagawa na hindi ka nais-nais sa iyong harapan. Lord, hinihiling ko po ang iyong paglilinis sa aming buhay, sa aming puso, sa aming espiritu, sa aming buong pagkatao, Panginoon. At naway, bigyan mo po kami ng karunungan, pag-iisip na maunawain at puso mapagpakumbaba, Panginoon, sa iyong kalooban. Ano po ang iyong nais na ipahiwatig sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, ay maunawaan namin at matuto kaming tumanggap at maisapamuhay, Panginoon, ang nais mong ipahiwatig sa bawat isa sa amin. Lord, ganyan po, Panginoon, ang topic na aming pag-uusapan sa oras na ito. Nawa, Panginoon, ay magkaroon ng linaw ang topic na ito sa aming mga buhay. At hindi lamang maging karunungan para sa aming Panginoon, kundi maging gabay, Panginoon, giya, Panginoon, sa aming mga buhay. Upang kami ay makapagpatuloy na maglingkod, na lumakad sa iyong kalooban sa tamang daan, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Ito pong aming hinihiling sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Well, Sunday na naman, no? At andito na naman tayo sa panahon na sa araw na kung saan ay marapat-dapat lamang, no, na tayo ay nagsama-sama at makinig, no, ng bilang mga Kristiyano ng mensahe, syempre na nag-uugat, no, o nagmumula doon sa mga salita na kinasihan ng Panginoon. Ang sabi nga sa 2 Timothy, no, chapter 3, verses 16 to 17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servants of God may be thoroughly equipped in every good work. So, ang banal na salita ng Panginoon, which is of course sa atin bilang mga bahagi ng Kristyanismo, no? A branch of Christianism or Christianity, which is Protestant or Evangelical. And of course, we recognize, no, the combination of the Old and New Testament. Siyempre, 66 books yan, no? 39 books from the Old Testament and 27 books from
from the New Testament. So yan bali ang tinatanggap natin bilang complete revelation ng Panginoon, at lahat na nakapaloob dito, of course, ay ating nire-recognize, ina-acknowledge bilang salita ng Panginoon. No? At bawat kontento o bawat laman nito, nilalaman nito, ay nagbibigay ng mensahe sa atin, of course, na nanggagaling sa Panginoon. No? So, depende na lamang yan, no, sa pagtanggap ng bawat isa na babasa o makakarinig ng salita na nagmumula sa Biblia. So, again, ang sabi nga ron sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, no? Lahat ng bahagi o lahat ng scriptures o salita ng Diyos na meron tayo, no? Yung sinasabi natin, 66 books of the Bible, 39 from the Old Testament, and 27 from the New Testament, are God-breathed, no? At siya ay nakakatulong o useful, no? Kagamit-gamit para sa teaching, rebuking, training, and correcting and training in righteousness, no? Para doon. Ang pinaka-ultimate purpose kasi is para sa righteousness, no? Sa katuwiran. Okay? Para maging matuwid, no? Ang bawat isa. Para nang sa ganon, no? Yung mga lingkod ng Panginoon ay ma-equip doon sa paggawa ng mabuti o thoroughly, no? Hindi lamang yung basta ma-equip, ma-train, kundi talagang upang sa ganun maging masigasig sila, no, sa pagtalima o pagtugon sa tawag na kung saan dapat lamang na gumawa ng kabutihan para sa kapatiran, no, at para na rin sa ibang tao, para sa kapakanan ng ibang tao. So yun ay naayon kay Apostle Paul, ang sulat na ipinadala niya o advice, no, na ibinigay niya kay Timoteo na kanyang disciple. Well, ang topic natin ngayon is yung serye, no, ng tukso na encounter, no, ng Panginoong Hesus. Okay? So again, sa background, of course, ang passage natin ay continuation, no, from the book of Matthew, no, sa Mateo, sa kapitulo 4, talatang 8 hanggang 11. Pero ang buong konteksto nito ay may kita o mababasa natin sa Mateo, nagsisimula sa chapter 4 verse 1 o versikulo 1 at hanggang versikulo 11. So yung dalawang serya na discuss na natin last time, no? Yun nga yung Matthew chapter 4 verses 1 to 7. Okay? Yung unang serye ay patungkol doon sa Panginoong Hesus, na kung saan after 40 days fasting, no, yung unang serye is tinukso siya ng dyablo, na kung saan, no, sinabihan siya o tinukso siya na yung tinapay, yung bato ay gawin niyang tinapay, sapagkat ang Panginoong Hesus nung siya ay nagkatawang tao, and after 40 days, period of 40 days fasting, syempre andun yung pangangailangan niyang pang-pisikal, no? Nagugutom, nauuhaw, and at that very moment, no, siguradong ayun ang pinakakahinaan niya. And so it came to a point, no, na he was tempted by the devil, na kung saan yung mga bato, actually sa palabas nga, no, ng the Jesus film, na it was taken from the book of Luke o sa Lucas, hawak-hawak niya yung bato at sabi ni Satan, ng devil, kung ikaw ang anak ng Diyos, no, gawin mo itong yung tinapay, no, gawin mong yung bato gawin mong tinapay, sa ganon makakain ka. So ang sabi ng Panginoon, ang kanyang tugon doon is mariin, okay, with emphasis. Ang tao ay hindi dapat nabubuhay lamang sa tinapay,
kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Okay? At sa pangalawa, dito nagkaroon ng medyo konting pagkakaiba, no, sa serye. Sapagkat sa libro ng Lucas, yung pangalawa sa Matthew, pangalawang temptation, sa Book of Luke, chapter 4 din, di bali yun yung pinakapanghuli na serye. Kasi sa Book of Luke, no, ang pinakapanghuli doon is dinala ng Diablo ang Panginoon doon sa templo at dinala siya doon sa pinakatuktok. Okay? At ang sabi ng Diablo sa kanya, magpatihulog ka, no? Sapagkat sinasabi sa kasulatan na hindi ka hayaan, okay, na mahulog o masaktan man lamang. Sapagkat sasaluhin ka ng mga anghel upang sa ganon ay manatili kang ligtas. Okay? So, sabi ng Panginoong Diyos doon, sinagot siya. Actually, yung Diablo, no, he was quoting, no, a verse from the Bible. Sabi niya, he will command his angels concerning you. Okay? Uutusan ng ang mga anghel, no, patungkol sa iyo upang sa ganon hindi ka man lang masaktan kung ikaw ay magpapatihulog sapagkat sasaluhin ka, sasagipin ka ng mga anghel. Okay? So that you will not strike your foot against a stone. Pero in the same way, no, tinugon siya ng Panginoon, direkta. At Jesus himself has quoted, no, ang sabing ganon, nasusulat, wag mong or do not put the Lord your God to the test, no? Wag mong tuksuin ang Diyos mong Panginoon mong Diyos. And of course, that's the last part, no, of the temptation. Yun yung pinakahuling serye ng tukso na nangyari sa Panginoon according sa libro ng Lucas. Pero doon dito sa Matthew, sa Gospel ng Matthew, siya ay pangalawa sa serye. So nagkaroon na ng konting pagkakaiba, no, doon sa arrangement, okay, ng pagkakasulat. So dako tayo sa pangatlong temptation ng Panginoon, which is third series, no, ng temptation ng Panginoon, na ito ay naisulat sa Lucas na pangalawang serye, pero dito sa Matthew pangatlo. So siyempre, ang passage, no, na pagbabatayan natin and the passage that we are going to discuss, no, is matatagpuan dito sa Matthew chapter 4 o Mateo kapitulo 4 talatang 8 hanggang 11. Ang sabi rito, babasahin ko sa wikang Ingles, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Verse 9, all this I will give you, he said. So, the devil was the one talking here. If you will bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, quote unquote, worship the Lord your God and serve him only. So, worship the Lord your God and serve him only. Then the devil left him, and angels came and attended him. So, pangatlo ito, no? So, sa sequence of events, no, parang mas logical yun sa Book of Luke, no? Kaya siguro, yung gumawa ng film ng the Jesus film, so that film itself was taken solely from the Book of Luke kasi yung sequence of events. Kasi parang may pagka hindi logical, no, yung nangyari dito sa Book of Matthew dahil imagine mo nasa templo na siya, nasa Jerusalem na mismo. And yet nagpunta pa sa bundok ulit. Parang bumalik, no? So whereas sa Book of Luke, nanggaling siya doon sa wilderness, no, sa ilang, at nagpunta siya sa mountain, pinakita sa kanyang splendors, lahat-lahat ng bagay, no, lahat ng yaman ng mundo, at sabi nga, if you bow down and worship me, sabi ni Satan, ng devil, ibibigay niya lahat, no, yung nakikita niya, yung yaman ng mundo. Pero dito sa Book of Matthew, yun yung naging pangatlong serye, naging pangatlong sequence, no, ng event. Pero anyway, magkapareho lang din sila. Sa pagkakasulat lang medyo nagkakaiba yung sequence, no, ng events. Pero dito tayo sa pangatlo. According to the Book of Matthew, no, the third series ng Jesus Temptations. Well, again, when we say temptation sa wikang Griego,
Ito yung periadzo, no, na tinatawag. So, ibig sabihin, sa kahulugan, no, uh, a person is being tempted according to his weaknesses, no? Kumbaga nandun na yung weakness mo eh. So, kaya when temptation comes, you are prone, no? A person is prone to committing such temptation, no? Kasi nandun na yung weakness eh, no? Well, the 3 Gs of sins, no? Na very common, hindi lamang sa pangkaraniwang tao, kundi sa mga mananampalataya, sa mga pastor, no? Sa mga leader, sa mga pare. Merong 3 G, no? I mentioned this on the second series, no, last time. Ito yung girls, gold glory, no? Yung sa mga babae naman, no, ng mga mananampalataya, yung guys, gold and glory. Well, pwede natin i-shuffle yun, no? Pwede natin sabihin gold or glory, guys or girls, and gold. No? Dito sa pangatlong sequence ng event, third series, actually, it talks about the temptation concerning gold, no? O yung yaman, okay? Siyempre, when we say gold, it stands for wealth, no? Kahit na sa mga ancient histories, no? Sa mga kasaysayan, no? Ng mga sinaunang tao, well, ang gold talaga, no? It symbolizes wealth. So, sa ngayon, siyempre, gold pa rin. Kaya lang, yung pag sinabi natin gold, no? It defines a lot of things, no? Sa ngayon, pera, okay? Money, and all wealth that we can get, no? From this world. Of course, hindi lamang ginto, no? Kundi yung pananalapi. But then, gold symbolizes wealth. Okay? At alam naman natin, no? Money is power. Okay? Money is influence. You can buy a lot of things, okay? All because of money. And of course, people become crazy all because of wealth and money, okay? Sa atin nga, no, sa Pilipinas. Well, sa ngayon, hindi lamang sa ngayon, no, maski na noon pa, maraming mga politiko ang tumatakbo sa pwesto for them to get, a lot of wealth, money, sapagkat alam naman natin, no, sa gobyerno, pag nasa gobyerno ka, talagang money flows, no, to your pocket. Okay? At marami yung mga matitino na politiko na pag nakaupo na, nawawala na rin sa katinuan, all because of money, of wealth, no, of gold. Okay? So, yon. So, based on my experience, yung mga nakaupo sa gobyerno, no, eyewitness talaga ako, no, sa corruption na nangyayari. When I was when I volunteered, no, and I was assigned, okay, to get some, to take out some containers, no, right after the aftermath of Yolanda, so way back 2014, kasi may mga donors, no, containers. I think I was able to take out 3 containers from the Bureau of Customs sa Cebu. So doon ko nakita talaga, no, kasi ako mismo nandun ako sa counter, nagpoproseso ako ng mga papeles para mailabas, no. Bumabaha talaga ng pera. Okay, especially yung mga mayayamang negosyante. Of course, hindi naman sila yung naka-front doon, kundi yung mga ahente nila, no, mga tao na naglalabas ng mga containers, mga business to, no, mga businesses. So nakikita ko ron mismo, no, kung paano nag-iipit yung mga ahente ng mga pera, buo yun, libo-libo.
nakaipit yung pera doon sa mga papeles. At pag binuksan ito doon sa counter ng cashier, no? Nandun na mismo yung pera, ihulog na lang mismo doon sa drawer. So, ganun karami. And I was shocked, no? Kasi ang dami talagang pera na inuhulog sa drawer. Yung pa lang, no? Corruption, okay? Many people are going crazy all because of that. But unfortunately, hindi tama yung nagiging paraan para sila ay yumaman. Yun nga yung corruption. And many politicians in the Philippines and even in the whole world, no? Siguro hindi naman lahat, may mga matitino pa rin, pero mabibilang na lang siguro natin sa ating mga daliri ng kamay kung ilan sila. Pero most of them, no? Marami matitino. Pag pumasok sa politika, talagang nawawala sa katinoan. All because of money, all because of wealth. So, that's the one of the weaknesses ng isang tao. Okay? Kahit na sabihin natin Kristiyano pa o mga lingkod pa ng Panginoon. Kaya nga, di ba, yung the term simony, the root word is Simon, during the time of the apostles, okay? Nung nakita ni Simon, no? Simon the sorcerer, yung tawag sa kanya, doon sa gospel, na kung saan nakita niya yung mga disciples na they were full of power, no? Spiritual power, no? They were able to heal sick, okay? And the needy. So nakita ni Simon, si Simon ito yung magikero, na gumagawa ng mga mahika, kaya siya sumikat, okay? Kaya naman nagkaroon ng word na simony sapagkat etong si Simon nung nakita niya yung sarili niya na hindi niya kaya na gawin, no? Yung ginagawa ng mga disciples, healing the sick, and all the miracles, no? Na ipinagkaloob sa mga disciples o sa mga apostles at that time. He offered, no? Money sa kanila. Kaya yung term na simony na nagpatuloy during the time of the early church, no? Sapagkat yung iba ay nag-offer, no, doon sa mga matataas sa pwesto, mga bishops, etc., no? Para nang sa ganun magkaroon sila ng pwesto din sa mga church, sa mga malalaking churches, nag-o-offer sila ng pera, okay? Simony. So, talagang maraming mga tao ang nawawala sa katinuan when it comes to money, when it comes to gold, okay? So, ang sabi, no, the love of money is the root of all kinds of evil. So, dahil sa pera, no, nagkakawindang-windang ang utak, okay, ng tao, nawawala sa katinuan. Dito, the temptation of Jesus in this last series, is all about wealth and money, okay? Siguro, medyo binigyan lang ng kulay kung paano yung pagkakalarawan dito. Pero, it talks about the temptation concerning wealth or money, or let's say gold, no? So again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Sabi nga natin, money is power, okay? Kapag marami kang pera, you can influence a lot of people, no? You can have all the power. Recently, I was able to watch, no, a clip of the Quadcom hearing sa atin sa Pilipinas, no? And they were able to interview those parents, no, or relatives that were being killed during the drug war, no, during the last administration, no, the administration of Duterte. And makikita mo ro, no, yung tindi ng hinagpis nila. At ang sabi kasi ng ibang nagtanong, ng isang congressman, bakit hindi kayo nagreklamo? So, ang sabi ng isa, which is nakakalungkot, no, na marinig, wala sa amin yung kapangyarihan, wala kaming power.
wala kaming influence. All because marami naman, alam natin na marami sa mga nabiktima nung panahon na yon ay may hirap, mga naghihikaos. Sabihin na natin, let's have a benefit of the doubt, no? May marami talaga mga pushers, drug users. Pero mas marami rin sa kanila ang talagang inosente na nabiktima ng drug war, no? Yung mga mistaken identity, katulad ni Kian de los Santos, no? Yung mga bata na nadamay sa drug war. So nakakalungkot, no? Sapagkat sila ay mahirap, walang pera, hindi nila magawa na magreklamo. And of course, during that time, no, wala ka talagang kakayahang magreklamo sapagkat hawak ng nakarang administrasyon yung power. And they were the ones, no, who initiated the drug war. Kaya maraming EJK na nangyayari. So again, money is power. Kapag ikaw ay mayaman, makapangyarihan ka. So, just take a look, no, at the victims of that drug war. Puro mahihirap, walang mga pera. Pero, may narinig ba kayo na nabiktima o nadali ng drug war na nakatira sa Forbes Park or Ayala, Alabang? Those are wealthiest of the nations, of the countries. Wala. Pero hindi natin masasabi na malinis, no, lahat na nakatira dyan. Actually, marami pong mga Chinese na mayayaman na nakatira dyan. And maraming sabi-sabi, no, na may mga illegal din ginagawa. Pero wala, sapagkat sila ay maraming pera. So yun po yung nagagawa ng pera. Aminin natin na hindi, money is power, money is influence. No? Kapag ikaw ay mayaman, marami kang pera, pwede mong influensyahan ang mga tao na gusto mong influensyahan. Kapag ikaw ay mayaman, maraming pera, makapangyarihan ka. Lalong-lalo na sa konteksto ng Pilipinas. Well, dito, balikan natin yung tukso na na-encounter ng Panginoong Yesus. Ang sabi ng Diablo rito, all this, pinakita sa kanyang lahat ng kingdom, no? O let's contextualize it. Pinakita sa kanyang lahat ng pera, lahat ng ginto. So, all this I will give you. Ibibigay ko sa iyong lahat ito. But if you will bow down and worship me. Ito ang nakakalungkot, mga kapatid. Marami sa atin, okay? Marami sa atin, they do not tawag dito, literally worship the devil, okay? In order to gain wealth. Pero the way they act, okay? Katulad na lang, no, yung EJK, balikan natin. Ang sabi nun sa napanood ko kanina lang, no, sa Quadcom hearing, no, maraming mga rewards na ipinagkaloob base ron sa stages, no, ng mga pagpatay. Maraming mga rewards, may mga rewards ay binibigay pera kapag may napapatay doon sa drug war. So, ang pagpatay po ba ay gawang mabuti? So hindi, di ba? So the reason why they killed, no, they murder those people, a lot of them, unfortunately, members of the PNP, was because of the reward system, no? Mas marami kang napatay, mas marami kang reward. So, it's about money. Kaya nga sabi natin, money is influence, money is power. Okay, they did, no? Yung mga karumal-dumal na krimen, yung murder, all because of the money, all because of the reward that they could have taken doon sa mga nagbibigay sa kanila. So, having said so, eto yung kasunod, no? Sabing gano'n ng Diablo, all this I will give you if you will bow down and worship me. The way they did it, they killed people, they are bowing down to Satan. They are bowing down to the devil. Kasi yun na yun eh. The reason why they did it was because of the reward, the money, the wealth that they could have. Okay? And of course, killing innocent people, killing innocent person without due process, it's like literally bowing down to the devil. Kasi gawa yun ng Diablo eh. Masasabi ba natin gawa yun
gawang mabuti yun? Hindi. If you killed innocent people, one of the worst crimes, okay, sa kasaysayan at kahit na sa konteksto natin, gawa yan ng kaaway, no? If you are doing that, you are bowing down and worshiping the devil, okay? So, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa verse 10, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." So, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. So, binara na kaagad doon yung Diablo, si Satan, no? Lumayo ka sa akin. So, hindi ko kailangan ang yaman, hindi ko kailangan ang pera, ang napakaraming pera. Hindi ko kailangan ang ginto, hindi ko kailangan ang splendors, ang mga kaharian. Ang sabing gano'n ng Panginoon, dapat mo worship the Lord your God and serve Him only. So, wag mo kong tuksuhin, no? Don't tempt me into doing thus because you will not succeed, okay? Ang ganda ng prinsipyo ng Panginoong Hesus dito, no? Kung tutuusin, hindi niya naman din kinakailangan mag-bow down and worship, no? Doon kay Satan sapagkat obvious naman dito. Although, sabihin na natin, it is symbolical, no? Pero, the way Jesus answered this, no? With emphasis, worship the Lord your God and serve Him only, okay? Worship the Lord your God and serve Him only. So dito, nakita natin yung moral principle, good principle ng Panginoon dito. Kaya nga, kung titingnan natin mula sa chapter 5 ng Matthew, after this, no, yung temptations na ganito, nandun yung Sermon on the Mount, no, yung Beatitudes ng Panginoon. Kung paano niya inisa-isa yung mga moral attitudes na dapat na magkaroon, no, yung mga nakikinig sa kanya. So Matthew chapter 5 hanggang chapter 7 yan, no, yung Sermon on the Mount or Beatitudes, litanya ng Panginoon, no, na kung saan from his mind, from his brain, inisa-isa niya yung mga attitudes na dapat meron ng ang mga tao na nakikinig sa kanya. Sa panahon natin, of course, tayong mga mananampalataya. So, sa verse 11, ang sabi dito, then the devil left him. Iniwan na siya ng Diablo at angels came to him and attended him. No? Binisita na siya ng mga anghel. So, the temptation of wealth. No? Yung unang temptation, of course, temptation of pride. Siyempre, gutom na gutom siya. And of course, with this spiritual high, no? Height na meron siya during that time, kaya niyang gawin yun, no? Kaya niyang, he could make that stone to become bread, no? Pero hindi, no? Nagpasakop siya doon, nagpakumbaba siya sa salita ng Panginoon, sa salita ng Diyos, at hindi niya tinugon, no, yung tukso sa kanya. And of course, the temptation of glory, no, doon sa pangalawa, and the temptation of wealth dito. So, sa buhay ng Panginoon, nakita natin, no, kung paano siyang namuhay ng simple. Hindi katulad ng mga false gospel preachers ngayon, no? Yung mga sinasabing tawag dito, mga preachers, no? Mga ngaral sa panahon ngayon, yung mga tawag dito, prosperity gospel preachers na tinatawag, okay? Marami yan. So may kita nyo, mag-ingat kayo doon, no? And they justify, no, yung having wealth, no, so much wealth. Yung iba nga bilyonaryo. Well, sa atin sa Pilipinas, meron yan, marami yan, no, prosperity gospel preachers. They preach wealth, no, for them to gain much, much more, okay? At ang justification nila dyan is, lahat daw ng nasa mundo ay nilikha ng Diyos.
at kalooban ng Panginoon na pagyamanin. Well, if we are going to look back, no, the life that Jesus had lived on during his time, he just lived a very, very simple life. In fact, he lived like a beggar, no? Doon sila kumakain kung saan sila pinapapasok. Okay? And of course, in some other events, no, Jesus did miracles after miracles, feeding 5,000 people. Okay? And so on and so forth. But he lived a very, very, very simple life. Okay? Kung tutusin, pwede naman siyang yumaman during that time, pero hindi niya ginawa yon. But he lived a very, very simple life. Pero what is striking here again, that I would like to give an emphasis, not just having to do with wealth, no, the temptation of wealth, the temptation of money, the temptation of gold, is itong praise, no, sa verse 10. Ang sabi niya ganon, worship the Lord your God and serve Him only. So, mga kapatid, isa ito sa mga theological point na kung saan we can prove that Jesus is God, no? So dito, sino ba ang kausap ni Satan dito? Sino ba ang kausap dito ng devil when he tempted someone? Walang ibang kausap dito ang diablo kundi ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesus. Okay? So, sino ba ang tinag dito ni Satan? Walang ibang tinag dito si Satan kundi ang Panginoong Hesus. At sa kanyang tugon mismo ng Panginoong Hesus, ang sabi niya, away from me, Satan. So, sarili niya, umalis ka sa akin, Satan. Okay? Huwag mo akong gambalain. At ang sabi niya ganon, worship the Lord your God and serve Him only. So, worship the Lord your God. Satan tempted him and Jesus talked to him back. Ang sabi ganon, worship the Lord your God and serve Him only. Okay? It's one of the numerous texts and passages that we can say, no, that Jesus is God. Okay? So yung very common of course, yung kay Thomas, okay? Show me, no? Maipasok ko man lang yung aking mga daliri sa iyong tagiliran, maniniwala na ako, no? At ang sabi ng Panginoon, come, pinakita sa kanya, at ang sabi ni Thomas, my Lord and my God. Okay. In John 10:30, I and the Father are one. And so on and so forth. Kaya kung tayo ay nagdududa pa, no, patungkol doon sa Panginoon, sa kanyang pagiging Diyos, well, there are so many texts, passages, and this one is one of them. Worship the Lord your God and serve Him only. Then the devil left him and angels came and attended him. Ang nakakalungkot kong minsan, no, ang diablo, mas nire-recognize pang Diyos ang Panginoong Hesus. Okay? He knows who Jesus is. Being God. Pero karamihan sa atin, mga tao, mga nilalang, without, no, the divinity of Christ. So hopefully, it brings us into the light, no, na mas lalo pang tumindi yung ating pananampalataya, ating pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus bilang ating Diyos na tagapagligtas, Diyos na nagkatawang tao, upang sa ganon ay hanguin tayo mula sa ating mga kasalanan. Upang sa ganon ay maging matatag tayo laban sa mga tukso na dumarating sa atin. At ito ang pangatlo na serye ng tukso na ipinukol sa Kanya ay tukso
sa kayamanan. And hopefully, hindi tayo magfo-focus doon sa tukso ng kayamanan, sa pera, kundi pagtuunan at paglaanan din natin ng oras at panahon. Yung ating kalagayang espiritual, yung ating pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat, again, lagi kong sinasabi, no, wala namang habang buhay na mananatiling buhay sa mundo. All of us have ending, unfortunately, but the thing that is going to be everlasting is yung spirit natin, sapagkat yan ay pwedeng pumunta, makasalamuha, makasama ang Panginoon, o pwedeng humiwalay sa Kanya. Depende sa ating pagtanggap at pananampalataya sa Panginoon, at depende sa ating pagtugon sa Kanyang panawagan at sa Kanyang kalooban. So kung meron tayong oras at panahon, at kung tayo ay tunay na mananampalataya at nakikinig sa Kanya, paglaanan din natin ng oras, pansin, pag-iisip, puso, pagmamahal, pag-ibig, ang ating pananampalataya at ating paniniwala sa Diyos. At bilang guide sa ating buhay, bilang mananampalataya, if you have time, pwede nyo gawing devotion, ang Beatitudes or Sermon on the Mount, may kita sa chapter 5 ng Matthew hanggang chapter 7. So again, I would like to quote Hebrews 4:14 bago tayo magtapos at dumako sa panalangin. Jesus was tempted in every way, yet was without sin. Banal ang Panginoon. Ang Panginoong Yesus ay tinukso sa lahat ng bagay, sa lahat ng pamamaraan, subalit hindi siya nagkasala. So, hopefully, maging ehemplo natin ang Panginoon sa mga ganitong bagay. Of course, we have some weaknesses. We have a lot of weaknesses. Sometimes we are tempted. We commit according to the temptation that throws to us. But then, let us go back again and again to the Lord. Pray. As how Billy Graham prayed before he died. Imagine, Billy Graham na to, Billy Graham, when it comes to spiritual life, spirituality, siguro tayo, katiting lang tayo, sapagkat Billy Graham live a life of holiness, live a life of complete surrender. Pero sa kanyang huling panalangin na napanood ko, ang panalangin niya is forgiveness sa kanyang sarili, kapatawaran. Huwag natin kalimutan niya, mga kapatid. Ang panalangin ng kapatawaran sa Panginoon sa bawat sandali, sa bawat oras ng ating buhay. Bago matulog, pagkagising sa umaga. So again, Jesus was tempted in every way, yet was without sin. So tayo pong lahat ay manalangin bago tayo magtapos. Lord, maraming salamat po sa iyong mga salita. Truly, you are tempted in every way, yet was without sin, and you are God who incarnated for us to be saved from our sins. Lord, wala po kami ibang hiling at dalangin, Panginoon, sa oras na ito, kundi patuloy na kapatawaran para sa amin, Panginoon, at patuloy na paggabay sa aming buhay bilang mananampalataya. Lord, maraming salamat po sa iyong mga salita. Wala po kami ibang tinataas dito, kundi ang iyong dakilang pangalan, sapagkat ikaw lamang ang dapat na itaas. Ikaw ang Diyos na buhay, Diyos ngayon at magpakailanman. At ikaw lamang ang pwede naming sandigan, Panginoon. Ikaw lamang ang pwede naming lapitan sa oras ng aming mga kagipitan. Lord, maraming salamat po, and I pray for the healing of those who are sick, spiritually and physically. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen.